sinabi ko na nga, diba? Parating tinatanong sa akin, anong pinaka-the best gawin ni Catherine Bernardo? Parating ko sinasabi, wag siyang tumakbo ng 2028. Bakit? Kasi, let them do it. Kasi nga, well, kung magtagumpay sila, good for the Philippines. Pero kung hindi sila magtagumpay, wala naman na redemption na magaganap. Ganun lang kasimple yun. Kasi girl, parang, iniisip ko lang naman, no? Ilang taon na ba to si Catherine Bernardo? 26 years old pa lang si Catherine Bernardo. Ngayon, girl, plus 6 years, 32. After 32 years old mo, ni Catherine Bernardo, anong gagawin mo kung naging bold star ka na? Diba? Ano ba naging bold star ka na? Step up sa, yung kumbaga parang, may peaking kasi yung pag-aartista di ba? Maghintay ka doon sa right time para sa mature roles. Yes. Ngayon ito si Sai, sabi that's too risky. Actually, it's not too risky. Ano ba? Hindi nyo alam ang takbo ng politika. This actually, less risky. It is actually the less risky. Kasi, pag hindi ito ginawa ni Catherine Bernardo, pati ang Australia, makukuha nila. Nagagets ninyo? Ganun kasimple yan, no? Ganun kasimple yan. The problem is, syempre yung ibang lugar sa Pilipinas, paano naman kami? Kaya ngayon, ang gagawin ninyo sa inyong mga lugar, bumoto kayo ng mga mayors at governors na aligned, na gusto si Catherine Bernardo. Ganun kasimple yan, mga be. Kasi lahat ngayon ay nabili na nila. Ganun kasimple yan. Ngayon ito si Catherine Bernardo, dahil nga, kalaban mo na ngayon si Andrea Brillantes. Si Andrea Brillantes, mas fresh, no? Mas marami siyang mga offer, di ba? At kaya niyang bumukaka-bukaka, di ba? Bumukaka. Si Catherine Bernardo, the more na, kasi siya hindi nila tatanggapin, pag siya ay mag-2028, hindi nila patatahimikin ang kanyang presidensiya. Ang gagawin lang niya, ngayon pa nga lang vice president, hindi pa siya pinapatahimik, mga bets. Gusto lang naman magtrabaho. Miss Universe, yung kanyang title na Miss Universe. Di ba, ngayon pa nga lang, ayaw pa nga siya patahimikin. Miss Universe at saka Miss World, nasa Miss World pa nga lang siya Nasa Miss World pa nga lang siya, ayaw na siyang patahimikin, di ba? Ganyan ang buhay. Paano kung naging Miss Universe pa? Hindi niya kailangang magmadali. Dahil, anong gagawin niyo after? Anong gagawin niya nga pag nag-bold star na siya ng 26 years old? Tapos, di ba pagdating niya ng 32 years old? Wala, nasawa na yung pantasya ng tao, di ba? Wala yung pantasya ng tao na parang sinipapalit mo sa kanya. So parang, actually, mas kawawa ang Pilipinas kung wala ka nang malulook forward to na Catherine Bernardo. Expat, expat, meron ka gustong i-share? Okay na, hindi na ako galit. Ayun, thank you. Nakapagsalita rin ako. Narinig na ako? Yes, klaro ka. Actually, sinasabi kanina ni Islas na magkakaroon ng construction ng sarili yung Pilipinas. Hindi yun mag-materialize kasi nga mayroong PPP. Maraming mga mayayaman na mga construction firm ang tututol dyan. Pangalawa, yung sinasabi doon sa tawag dito, yung MOU issue ng mga kongresista natin. Dapat talaga hindi lang isa, dalawa, o dapat talaga silang lahat ang magpakita ng kanilang audit na may resibo para matigil na lahat yung mga na yan, yung mga saga na mga issue na yan sa kongreso natin. Kasi tingin ko pag silang lahat nagpakita at nagpakita sa taong bayan ng audit with receipt, matitigil lahat yan. Hindi lang isa. Kasi nga, yan naman sinasabing isa lang yung magpakita, expat. Ang dinidemanda natin ng resibo ay senado, lahat ng nasa legislature. Kasi ang legislature, the entire legislature, liquidate via certification. Hindi na kasi issue dito yung maglabas ka ng resibo, expat. Alam natin, wala silang resibo. Kasi nga, liquidation by certification. Dapat, ang gagawin nila dyan, i-accept na lang nilang kamalian nila at magbaguhin nila yung sistema. Yun, dapat gagawin nila. Tama. Ako nilang lahat na nakaupo. Tapos baguhin nilang sistema, tanggalin nilang yung concurrent resolution number 10, and then sabihin nila sa tao, tinanggal na namin yan, magbabago tayo ng audit strategy, ito nang gagawin natin. Sundin natin yung audit kung ano sinasabi ng constitution. Yun lang yan.
and everyone, I think they need a much more aggressive push. Kasi yun nga it's against their interest. Kasi yun nga it does cross yung anong existing system nila. Kasi look, napaka-easy money yung yung liquidation by certification. Imagine mo, you don't need to break down expenses. Like, that's very dodgy. It's very dodgy business to start with. And then imagine mo, there was no audit. Even the COA cannot even bite them or even reprimand them that, like, can you please break it down so that at least we can have transparency. Walang ganun. So, walang checks and balance to start with. So, they need a more aggressive approach. So, I think SAS suggestion of a much more aggressive revolution is the key. I beg to disagree, Pao, kasi meron tayong check and balance. In fact, inherent yan sa natin, sa saligang batas natin, na nakalagay doon, itemize. Itemize ang reporting nila, meaning, kahit gaano ka piso yan, 5 duling yan, itemize ang nagastos nila, should be reported annually, and it should be published by COA. Ang problema sa COA, hindi nila ginagawa yung mandato nila na nasa saligang batas. Ang tawag dito, nasa batas na liquidation by certification lang. At yung gumawa ng batas, yung Kongreso, at dapat i-honor ng COA yon. Ang problem kasi, wait lang. Ang gagawin nila dapat doon sa concurrent wait. is i-declare nila constitutional location nila yung Congress sa Supreme Court. Expat naman, ay makinig eh. Okay. Sorry. Okay. Sige. Ang tawag dito, yung Becky kasi, yung problem ka kasi doon, nasa deadlock talaga. So parang they are not going to change the rules. Even if, of course, alam natin ang tamang gawin is mag-liquidate via receipts. Yun yung tama, yun yung proper, yun ang totoong audit, di ba? Yun yung totoong auditable transactions. However, kasi nga, dahil nga, ginawa nila na, kasi that has been the practice since 1987. That has been the practice. And then, they legitimize it further via resolution number 10, na kung saan, meron silang definition ng nature ng funds, effectively barring yung COA to look further kapag ka nag-certify na sila via certification. Okay, now, let us look at COA. Dapat si COA ganito, dapat si COA ganyan. Kasi, yan, independent constitutional body yan eh. But the problem is, the saligang batas also is saying na si COA, hingi siya ng budget dito sa institution na kailangan mong i-audit. That's also the problem. So, kumbaga, parang, hindi meron tayong check and balance, kineme. Actually, yun yung ine-examine natin ngayon. Our check and balances is not check and balancing. It's not checking and balancing the entire situation. It's actually becoming check and check. Correct, oo. So, kumbaga, tama yung argument ng mga kumukontra sa hindi mo pera yan eh. As in, sabi ng mga expat, wait, bibigyan kita ng time, maghintay ka. Okay? Ang problema kasi dyan, tama yung mga kumukontra doon sa hindi mo pera yan. Na ano bang problema nyo? Legal yan. Kasi legal nga siya talaga. Legal siya talaga. Ang problem, it is, the system allows it. Allows the expenditure in the legislative to be that way. And it became so easy for them to get our money. Wala tayong hindi magiging legal yan eh. Hindi magiging legal. Hindi legal. Ang ina! Tangina, hindi ba karinig ng instruction? Anak ng patis yan! Pumapasok ka lang ba para mambuisit? Putang ina! Ban ka na dito! Putang ina mo! Dalawang chance na yung binigay sa'yo, hindi ka makipag-usap ng maayos eh! So anyway, balik na tayo doon. Huwag na nating anuhin. So yun nga, ganun. So kumbaga, kaya nga ang hirap nito. Kaya nga, we all have to understand that the solution for this is not just we appeal to their conscience that, hey, please, baguhin nyo to kasi hindi to tama. While it is legal, it is not correct. It is not moral. You are raping the budget of our national budget. Diba? Yun yung inaano natin. So, we really have to understand where we at in this issue. Yeah. Hindi, ang kasi ng Joey, yung tama yung sinasabi nila na, ano bang kino-complain nyo? Legal yan. But the problem is, it doesn't mean na kapag legal, is ito yung naaangkop. Kasi ang mangyayari yan, ano yung porket pinasin nila as batas?
Okay na yan? Sure ka na dyan? Parang slavery was once legal, pero binago siya. Wala naman nagsabi na ano bang problema nyo, legal yan. O, the colonization of the Philippines was legal, pero sasabihin mo ba ngayon na, bakit ba natin pinag-aaralan ng colonization ng Pilipinas at bakit tayo nasasaktan? Illegal naman yan. Mm-hmm. The problem is, kailangan natin gamitin ang ating mga utak. Okay? From the point of view of common sense, ito rin point out namin ng paulit-ulit ay, ikaw ba na nagtatrabaho at naghahawak ka ng pera ng kumpanya nyo, pwede mo man sabihin sa boss mo na ang liquidation ng pera na yan ay liquidation by certification? Oo, hindi. Krumpaling ka ng boss mo. Exactly. So, as simple as that. Even from a common sense point of view, hindi na natin kailangan magkaroon ng deep political analysis. Actually, itong issue na ito na maiintindihan ng maraming tao. Kaya Joey, malapit na natin itong i-launch. Correct. Ayan, magpalista na kayo. Ayan. Ayun. Si Air Surfer kanina pa ito gustong may idagdag eh. Miss Joey, may tanong lang kay Miss Sass kasi nabanggit na yung French Revolution kanina. Alam ko naman na you would agree na alam na natin kung ano yung point B, ano yung destination natin, saan tayo dapat pumunta. Kasi marami tayong matatalinong tao. Kumbaga, sa lahat ng, kahit sa kapuntang vlog, maraming ideas na alam natin na dapat natin gawin. The real problem is, how do we get there? The how is the problem. Gusto ko lang mag-expound doon sinabi ni Miss Joey. Maybe, Miss Sass, siguro tanong na din, bilang mas well-read ka man kasi sa akin, pagdating sa mga nangyari sa ibang bansa, no? What I observe kasi sa Pilipinas is that every time there's revolution, let's say, an example, EDSA, it happened because there's a catalyst. Also, the EDSA too, there was a catalyst, and we know that the envelope. Now, at our situation this time, sa tingin ko, wala pa kasi tayong catalyst. And there's a lack of catalyst or absence of catalyst. We need to form an organized campaign. Information kami. I think dito papasok si MOOE. Dito siya magsisimula. Kaya napaka-importante nitong ugat na something na mag-grow sa NEP. MOOE is just a start. But it will grow to NEP because even if may gustong magsalita amongst the congressman, hindi ako naniniwala na lahat sila masama. Marami dyan mabuti. However, the moment na magsalita sila, they are powerless. So, the campaign itself would empower them. And then eventually, these catalysts will arise. At makikita na natin yung talagang pagbabago yung nahanap natin. Ang question na lang is, when? So, gusto ko lang susugin si David ni Miss Joy. Tara na, MOE. I can imagine BGC sa high street, lahat naka-black. Yeah, hindi. Actually, we have to give kudos to the jowa of Joey, no, for designing a really, really nice shirt. And at sa kagandahan ni Joey na maisipan, lagyan ng QR code sa likod ng damit para kumakurious yung mga tao na isa-scan na lang nila kung ano yun. Pero kasi nga, the problem with the Philippines kasi is, wala kasi tayong revolutionary spirit in order to initiate wide-sweeping, like, overhaul system, eksena level. At ang isa sa mga dahilan nito is madalas na tayong na-disillusion. Na-disillusion tayo noong 1898 Revolution. Na-disillusion tayo noong 1986 EDSA Revolution. Na-disillusion noong 2001 EDSA Revolution. Parang, for Filipinos, parang it's a huge, malaking disillusionment itong mga talks of overhauling the system. Kaya nga siguro, kailangan natin magkaroon ng reboot in the way we view changes. Kaya nga itong MOE na to, it's a very, very simple thing. Di ba? Mga Bex, gano'n ba kahirap mag-liquidate with resibo? Katulad dun sa United States, may example na kayo, wala naman kayong dahilan. Pero hindi nila kayang gawin kasi nga kailangan nga talaga ng mas maraming taong magsasalita. And I agree, Surfer, no? Hindi lahat dyan sa Kongreso isang ayon dyan sa liquidation by certification. But the problem is, they act like a mafia. Kung magsalita ka against that, edi wala kang budget. Ganun lang kasimple yun. Wala kang budget. So, paano ka ngayon magsasalita against it? Kaya kita mo si Harry Roque, di ba? Nalokang ako kay Harry Roque, no? Nakisabay siya dito na sinabi pa niya na huwag liquidation by certification lang tayo dyan. And that is actually a death sentence to you. Can you imagine na magaganyan ka? Siya puwera ka na ng mga nakikinabang. Kaya nga dito, I cannot really see something like a French Revolution gonna happen. The conditions for that isn't simply there. Pero I think Filipino people could get this very simple issue na, punyeta,
Ako, yung boss ko, pinag-liquidate ako with resibo kahit 100 pesos lang yan. Kayo, million every year, wala kayong resibo. Nagigets mo? Kasi yung mga Pilipino kasi ngayon, they need to see an issue na nanggaling sa mga tao mismo, that they work together and it succeeded. And it will develop some sense of hope sa kanila na they can move on to change bigger things. But the problem right now is wala tayong ganun example. You know? Kaya nga ito, we're hoping na itong hindi mo pera yan campaign could actually be the catalyst na pwedeng mag-snowball to, you know, bigger things. To action, di ba? To actual, Oo, kasi, abawa, yung mga karating pa lang dito, bibigyan ko lang kayo ng time check. It's 2024 already. 76 years from now, it's 2100. Do you know how fast 76 years go by? Girl, yung iaanak mo ngayon, siya na yung 76 years old ng 2100. Kung mga anak ka ngayon, siya na yung 76 years old. Ibig sabihin, pag hindi mo to nabago ngayon, and it's already 36 years, pag hindi mo to nabago ngayon, mag-add ka pa ng 6 and 6 and 6, Dex, yung anak mo ngayon, mamamatay na ng 2100, liquidation by certification pa rin sila. So, ibig sabihin, we failed as a generation, no? So, at least if there's something that we could do something collectively as a generation, ito yung issue na ito, lalo na magkakasing edad tayo na nananawagan nito ngayon to, no? We're just in between 35 and 45. So maybe this is the mission of our generation, na tigilan na itong kahunghangan na to. Let's do it. Charot. Add ko lang, Mrs. Sige, go, Air. Hindi, add ko lang, non-partisan kasi to. Walang, lahat to, kahit anong kulay, ito yung kagandahan na MOOE. Wala dapat kulay. The moment nalagyan niya ng kulay ito, then mali yung nilalaban mo. Si Pao, meron daw siyang isang point na gusto sabihin bago siya matulog. Go, Pao. Alright, thank you, Ma'am Joy. Bale, ganito kasi yan, like, looking into a realist side, kasi ako dati naging medrep din ako bago ako nag-Australia. So, before, we have allocated budget din sa mga expenditures namin sa field. And it's always going to be accounted down to the last cent. Otherwise, you have to pay it with your own money just to be responsible for it, because that's what we call accountability. Ang problema kasi ng Congress is that they cultivated this culture right after the Constitution was changed, and then soon after there was nothing that can get back to them if they owe funds from the people, kasi taxes are being collected ever since the government was established. So, diba, ang sa akin lang kasi this is more like it hinges on moral drive of people who's willing to risk for the change. Kasi agree, hindi naman lahat ng politiko like is 100% in agreement dun sa liquidation by certification. However, how do we attract the numbers from them to make the change of mind in terms of like pushing for that? Kasi 'di ba napakahirap ng ganun na sistema. Yeah, I mean, Mrs. has a lot of foresight. Dahil imagine mo yung apo mo magiging lolo, and then the generation further down the road will suffer because we're going backwards actually. I live in Australia and pupunta ako na emergency, I don't need to spend anything because my Medicare card kami, it's actually working, it's functioning. Although the government is struggling, but it's functioning. The confidence that it will give you na, hindi ako magsasangla ng bahay, hindi ako magbebenta ng ari-arian, hindi ako is already empowering the citizen. And the revolutionary drive, I'm so sorry to say this, but the media has been hammering that down to pin you down, to get you discouraged. Like, keep the working class working, and then we just milk tax out of them. So, wala na yung thinking working class. Kasi, yun ang binaon ng media sa atin over the years. Kaya, this is a very good drive. This is to spread awareness na sana maging successful ito, and then just to really attract the numbers. Hindi kasi mag-umpisa kasi dyan sa search, sa shirt, no? What if, no? Halimbawa lang naman, tupakin tayong lahat, no? Na naniniwala na dapat matapos na itong liquidation by certification at mag-ambag-ambag tayo at magpatayo tayo ng billboard sa Guadalupe. Alam mo yung ganun? Kasi magkano lang billboard? 300,000. Magkano? 300,000 per month. Wala, mahal naman, Becky. Oo, tapos kung gusto mong dun sa pinakang malaki, 1.5M. Sabihin natin na di ba, 1 month before the election, di ba magpatayo ka dyan ng billboard dyan sa EDSA. Or kung hindi sa Guadalupe, sa harap mismo ng House of Representatives, di ba may mga billboard site.
Kailangan kasi we need to do all these things in order to catch their attention. Lalo na yung media, tahimik yung media ngayon, no? Kasi nga, nabubusalan sila. So, umpisa pa lang yung shirt na to. Dahil marami pang creative. Part of their expenses ng legislature is yung media relations, right? So, isa yan sa mga problems. So, that's why we do not really know what's going on. Because we do not know how they spend their media relations expenditure. Diba? Isa yun sa mga bagay na of serious consequences. Diba? Recently, may audacity sila to deny that the House of Representatives is not behind the People's Initiative. And, you know, a lot of their supporters would say na no, galing yan sa people's private individuals, ganyan. When in fact, you know, there had been several instances when Dong Gonzales and Martin Romualdez spoke about it publicly, saying that they are pushing it and they would like to get the help of the local government units. Diba? Pagkatapos ngayon biglang sasabihin, hindi ganito. Paano kung kunwari gastusin nila yung media relations nila na parang, twist nga yung narrative dito na ganito, ganyan. We do not know. We can see the receipts. Diba? Magkano binayad nyo sa ABS-CBN? Magkano binayad nyo sa ganyan? Magkano binayad nyo sa mga individuals na hindi related sa mga news and media sa mga news organization? Diba? Dapat nakikita natin yun. Oo, kasi dapat sabayan natin tong kanilang mga etos. Kasi tama si Air Surfer, no? Walang kulay dito. Ang usapin dito, it's either you are for full transparency and accountability ng liquidation ng bilyong pondo ng Kongreso every year, or you're against it. Walang middle ground. Bakla! Gusto mong sampalin sa kumpanya nyo ba may middle ground? Between liquidation, di ba? Girl, between liquidation or liquidation with resibo and liquidation with no resibo. This is the clearest issue of the there is, no? Diyos mio, Santisima Trinidad, no? Lang kaunting ha? Yes, ang sad lang nito kasi I'm not seeing traction na nanggagaling sa mga kakamping. Whereas sila yung mga iingay, saka sila yung mga kabataang, huy, magsisimula pala kayo maging taxpayer or nagsisimula pala kayo maging taxpayer pero hindi kayo nagwo-worry dito. So parang nakakalungkot, may mga nakikita pa akong kakamping na kasi hindi nanggaling sa kanila to at parang nasa kabilang bakod sila. Hindi lang sila basta tahimik. Yung iba talaga parang against pa dito sa hindi mo pera yan. So parang problema nila yan, Miss Laika, no? Tayo to. This, alam mo yun, it's either you're with us or it's either you are it's either for your abolishing liquidation by certification or for its continuation. As simple as that. So if you are for its continuation, then you deserve to be robbed by these congressmen and senators. Period. Kaya lang nakakasad kasi parang alam mo yun, mas umiiral yung ego kesa dun sa makatulog sila kung ano yung maitama yung mali. Di ba? Nakakasad lang. Oo. Sabi ni Ahmed, sa Supreme Court pa pwede idulog yung Reso number 10. Ako talaga umaasa ako na merong mga patriotic lawyers who will bring this issue before the Supreme Court. Umaasa ako. Oo, Joey. I asked that kay Attorney Harry Roque nung nagla-live siya. Ang sabi niya, parang iniintay sila tsaka inaayos lang ng mga dokumento pero isa yan sa mga nasa checklist niya. If i-question talaga yung concurrent resolution number 10 sa Supreme Court. So, sana maraming tumulong pa kay Attorney Roque tulad ni Attorney Monsod kasi siya rin mismo ang nagsabi na when they nung nag-draft sila ng Constitution, they underestimate the greed of the politicians in the Philippines, which is, eto na, naging resulta. So ito na yan, di ba? Na, can you imagine yung interview ko with Ed Lingao na pinuri niya? Naka-private na siya ngayon sa news site. Buti na lang, Russian spy ako. Alam ko mag-retrieve ng mga videos. Ay, baka private pa yan, no? Hello. It's not easy. So ngayon, So, ibig sabihin, alam nila to. Tapos tinanong pa ako ng Indigo, do you think that this will change? Anong dapat gawin? Can you imagine na, hello, you are the mainstream media, ba't hindi kayo mag-ingay dyan? So, kailangan natin mag-ingay. Alam mo yun na, I think the shirt is the first thing. I'm pretty sure marami pang magkakaroon ng creative ideas on how to actually raise this issue to the highest level. Correct. And we really have to be creative on this, no? Kasi, hindi ito yung wait lang, Becky. Kailangan natin maging creative dito. Kasi kumbaga parang,
hindi na ito yung disgust natin sa ganitong sistema. We have to think of a way on how we can show it to everyone. Mas marinig at mas maintindihan ng lahat. So that mas malakas yung boses natin for the call of changing the system. Mas matindi yung pressure na, di ba, paikutin natin yung tumbong ng mga nandito sa Congress at saka sa Senate. Di ba? They are there because of us. And let us remind them of that fact, no? So, yun, kumbaga parang, mag-isip tayo ng iba't ibang paraan on how we can do this creatively. And yung, mabanggit ko lang Sas, yung QR code na yan, actually, si Air Surfer yung nagsabi niya, sabi ko, sige, ilalagay ko sa t-shirt, ayan. Sabi ko, sige, ilalagay ko sa t-shirt yung QR code na yan, para pagka QR code na ganyan, pupunta dun sa website, ganyan, ayan. Test run ka muna ng isa, yung QR code, baka mamaya hindi gumagana yung QR code. Pwede ba yan? Live na siya, pati domain, live na. Hindi pag naka-screen print. Talaga? Kahit naka-print na damit, gumagana siya. Na-try mo na, Joey? Yes, na-try ko na yan. Ay, so online na tayo soon. So gano'n ang eksena natin, no? Halimbawa, ito si Inday Sara niya, ayaw niyang i-abolish nung hindi mo pera yan. Wala, hindi namin, wala ka, girl. Ano ka? Para ka sa lumang sistema. Dapat tayo, no? Kailangan i-abolish ito. Diyos ko, oh God, my God, napakasimpleng issue na ito. Kung hindi ito magawa, kung ang taong bayan, hindi mapabago ang sistemang ito, girl, huwag na kayong umasa ng mas malaking bago. Huwag na tayong umasa, masasolve natin yung problema sa construction. Oo, yun eh. Bex, napakasimple nito. Di ba? Kung hindi natin ma-abolish ang liquidation by certification, ay Bex, i-enjoy mo na lang ang Pilipinas at huwag mo nang isipin ang politika dahil it's just gonna be the same over and over and over again. So, at least man lang, no, may gawin tayong sa buhay natin na pwede nating mabago. Kasi di ba yung pork barrel, ganyan din, di ba? Ang nangyari kasi sa pork barrel, nagkaroon ng ibang, naging beef barrel, naging MOO. Correct. So, nag-iipit sa kung saan-saan. So basically, while the Supreme Court decision said that pork barrel in any form is unconstitutional, I don't think it was able to predict the kind of transformation that the kind of form it will undertake after declaring it is unconstitutional. So yun, kasi ang nangyari, pinag-iipit siya sa travel expenses, extraordinary funds, diba? Basically yung MOA, it's one huge lump sum kasi yan eh, yung MOA. Basically, it's pork barrel, di ba? So ngayon, kung hindi natin itong paano na magpapalista, i-announce niya ni Joey sa kanyang buhay. PM niyo ako, tapos click niyo yung FAQ, meron ng instructions. So ganun ang eksena sa buhay, no? So ang maganda pa, may mga Pilipinong gustong mag-mass produce ng shirt. Ibig sabihin, maraming mga Pilipino na gustong buhusan ng panahon ang kampanyang ito dahil, girl, kahit man lang isang kampanyang ganito ay magkaroon tayo ng pagbabago na ginawa natin. Dahil kung hindi, oh my God, are we this useless? Correct. At saka yung meron din tayong mga heroes dyan behind the scene who are very, very eager to spread the message and for us to reach a wider audience para dito sa cause na ito. And guys, if we cannot make them change the system, we cannot change anything. Yun yung sad truth dyan. Kung hindi natin mababago itong napakasimpleng bagay na to, huwag na kayong umasa na magkakaroon ng pagbabago dun sa, magkakaroon ng honesty sa construction, magkakaroon ng, di ba yung mga gano'n? Huwag na kayong umasa. Resibo lang ng pinabili mo, hindi maibigay. Ate Joey, may sinabi si Wet. Okay. I-flex daw sa 28. Basta yung mga magpalista na kayo kasi January 28 ako start mag-ship. So pag di kayo umabot doon, sa next shipping day na kayo, kung hindi pa puno ang listahan. Kasi hindi naman, baka nandun tayo sa bandang 800 to 1,000 plus na t-shirt na magagawa. Kasi dalawa na yung tatak niya sa harap at saka sa likod eh. So yun. Add lang ako, sorry, pa-share lang ng logo para makagawa ng iba-ibang material like mugs, like sige, gagawin ko yan. Yeah. Ang cute lang, Joey and Seth, kasi nung late 1890s, for the past 333 years ng colonization natin, what started it was the Noli Me Tangere and El Filibusterismo, and then yung
simple gathering like this na ginagawa ni Rizal, ni Bonifacio, ni General Luna, right? It was just a very small group na nag-uusap-usap sila. And it totally changed yung 333 years na ang slavery. It is slavery talaga. It's not colonization, it's slavery na ginawa nila sa atin. Binaboy tayo ng Spaniards, ng mga Spanish. So, right now, ang ganda nung naging cause na nung una post lang sa Facebook, and then nagkaroon na tayo ng drive ngayon through the shirt, and then may website pa na nandun lahat ng information that would, give a lot of data, na factual na data about MOOE and how we can, stop it, kung ano yung pwede natin gawin bilang normal na citizens ng Philippines. Napakaganda lang. So, I salute you guys. Affected kasi sila at alam nating affected sila dun sa hindi mo pera yan, di ba? Kita mo nagkakautal-utal, tapos si Migs Nograles, nag-hysterical. Bakla, kung meron kang resibo, hindi mo kailangan mag-hysterical. Ang gagawin mo lang, okay, we will publish it on my Facebook page. Kung ano-ano pinapublish yung nga sa Facebook page yung liquidation yun, hindi nyo mapublish. Isa na naman malaking katarantaduhan yan, mga friends. Question, may webpage na ba? Yes, Mami. Binubuo pa namin yung content, pero meron na po. Pero hindi ba pwedeng parang alam mo yung dating, ano ba to? Yung kay Lenny, ADL, Anyone But Lenny, na parang Facebook. Baka pwedeng mag-ganun sa din. Facebook group yun eh. Baka Facebook group yun eh. Yung at least yung page or baka pwede tayo magkaroon ng Facebook group para coordinating actions, ganon. Twitter, link sa Twitter, link sa para umingay na. Yung mga gusto mag-coordinate, umingay yun. Tapos hindi, magagawa ako. Hindi mo pera yan campaign. Hindi mo pera yan. Private group. Oo, yung mga gusto mag-organize ng mga... Alam mo, magagawin. Pictures ng mga t-shirt na suot nyo na, doon nyo rin ipopost. Per district ang coordinator din para talagang sampalin ng mga congressman. Ay, hindi, kailangan natin ng listahan ng mga district ng mga congressman. Correct. Tapos, titingnan natin, kailangan po namin na mag-distribute ng t-shirts sa distritong Correct. Kasi baka mamaya pwede na nilang i-print doon yung t-shirt eh. Yes, exactly. Somebody can do the printing, tapos, sell it at a reasonable price. Mag-picture kayo. At magsigaw kayo na hindi mo pera yan. Tapos, ipopost sa Facebook. Tapos, itatag si congressman ng distrito na yon. Yes. Di ba? Tapos, check natin yung... Diba? Check natin yung status kung nag-denounce na sila ng ganong practice o hindi pa. Sandali lang, meron tayong mga OFWs. Ang napag-usapan po kasi, pag kayo ay nasa ibang bansa, itong si Joey ay pwede niyong hingin yung design. Tapos kayo ang mag-print niyan sa inyo. Ano ba, sa Hong Kong. So, I'm pretty sure naman meron yung mga marunong mag-print sa inyo ng t-shirt. Ganyan, basta black yung t-shirt, wag walang kulay. Kasi dapat ito is walang kulay na politika, black lang po siya. Ngayon, maganda dyan sa Hong Kong. Sana sa Hong Kong magkaroon sila kasi every Sunday nagmi-meet sila dyan eh. Every weekend may meeting. Maganda sana yung buong Hong Kong na mga OFWs dyan magsuot ng hindi mo pera yan. Kahit pa lang one weekend every month. Mm-hmm. Tapos magsigaw kayo. Hindi mo pera yan. Hindi mo pera yan. Siguro naman hindi naman magrereklamo yung mga Chinese dahil hindi naman nila naintindihan yan. So so may party list pa tayo ng Dapat pare-parehas tayo para identifiable yung logo, di ba? Parang isang tingin pa lang, yun na. Ayun. Ako kapag halimbawa na group picture kayo, tapos kinall out niyo yung congressman niyo, huwag niyo aawayin. Kasi ang natin dito, inganyo yung mga congressman na matitino na mag-support sa hindi mo pera yan. Para sa akin yung mga congressman na yan, kapag halimbawa nangyari to, yung mga congressman na matitino na gusto talagang mapabuti yung distrito nila, hindi na matatakot. Kasi pantay na may liquidation ng proper. Kailangan natin ng ganyan sa website. Denouncement tracker, ilang legislation nag-denounce ng liquidation by certification. Correct. Good idea to, Jim. Hindi lang legislators, ilang schools, ilang group, ilang mainstream. Hindi kailangan yung dashboard ba to na isip mo, Miss? Yes, kailangan dashboard. Kailangan na sige. Pwede mo mga mga tribal group, mga ganyan. Yes, kailangan ilang sectoral groups. Ilang sectoral groups. May pa-PR sila sa mismong public page nila para maging legit. Yes. Yung denounce. So,
Kasi kailangan natin to as simple as that. Dahil pag hindi natin to na-resolve, mga Beck, 76 years na lang. And remember, magbabayaran na ng tax, magpapail na ng income tax. Bago magpail na ng income tax, magsuot ng, nagbayad ako ng tax, tapos sa likod, hindi mo pera yan. Correct. So pag pumunta kayo sa BIR, mag-t-shirt kayo. Ito na, magbabayad na ako ng tax. So hindi mo pera yung t-shirt. O diba? Find a creative way on how we can express this disgust about this. Kailangan innovative eh. Kailangan yung everywhere they look, everything is flooded with hashtag hindi mo pera yan. Kailangan girl, yung tipong mabubuang na sila dahil ang nakikita na lang nila ay mga taong, oy, tigilan nyo na yung liquidation with certification ninyo, ganon. Yung sa tracker, actually gusto ko to yung concurrent resolution 10 denouncement tracker ng legislator. Kasi ito talaga yung merong direct consequences eh. Ilang congressman na ang nagsabi na yes, let's change the system and let's start doing certification by receipts. Ayan. 'Di ba? Ayun. Hanggang sa dumami, ganun. Ayan. Oo, kasi next year na ang election. So makikita natin talaga kung sino ang mga ngayon, ang may pusong tapat. Tama. Ayan. Nakamute ka, madam. Ay, nakamute. Saka mga candidates for 2025, ilalagay natin itong mga candidates na hindi ang ayaw itigil ang liquidation by certification, ganon. Yeah. Oo, ganyan. Hindi maganda yung denouncement na yan kasi makikita natin kahit hindi gumawa ng manifesto ang mga groups, nandiyan sa tracker, di ba? Kung halimbawa kung religious sector kayo na sinusuportahan nyo yung certification by liquidation or hindi. Di ba? Kaya mga business groups. Yung mga may mga kumukontak sa akin na mga mga t-shirt printing company. Kung gusto niyo po na parang may magpa-print, ganon. Like for example yung tatanggap kayo ng t-shirt tapos magpe-print sila, ganon yun. Pwede po kayong kung yun po yung gusto ninyong help on how we can spread this. I can give the design, I can give the para ayun. So contact lang, usap-usap lang tayo. Okay? Matutuloy ba yung FB group na yan? Yes. Hindi, sabi kasi nito, ang sabi nila, yung white daw walang kulay. Ang white po si Grace po. Yun po ang kulay ni Grace po, white. Kaya black po ang gagamitin natin dahil talagang dapat hindi siya associated sa kahit kaninong politiko, no? So, ganun lang yan. Tsaka pinagluluksaan natin ng MOOE, kaya black. Ayun, ma'am. Ayun. So anyway, yun. Move on tayo dito sa araw-araw natin tong pasasabugin, huwag kayong mag-alala. Araw-araw natin pag-uusapan yan. Pero yung last topic natin for today, kasi alauna na. Yan. Yan, nagbilang na. Ha? Nag-countdown na. Sige. Oo. Hindi yung ang tawag dito, di ba merong interview si Inday Sara sa merong nagpunta si Sara, nasa Davao si Inday Sara. Pagkatapos, nagsabi siya, natatakbo daw siya sa next election. Ayun, nakita niyo na ba to? Mention ka o pahayag kaganihan sa mga. Ayan, napanood niyo na ba to, yung mga nandyan? Ayan, i-play ko lang Sas, nakita mo ba to? Ayan. Ma'am, nag-mention ka o pahayag kaganihan sa Bagugliera na you're going to run sorry, election. Pero wala na sulti kung isang position. Kung bang position na... Hindi ito. Yung sinend ko sa chat, meron doon na yung actual video. Teka. Videographer. Wait, sorry. Ito. Ako ang suot, si Mayor Baste, ang ako ang mabuhat, si Congressman Pulo, so isi sila magagal. Basin, isi sila magagal sa sunod na eleksyon. So maganda ako din sa inyo kay kampanya ko sa inyo kay gagal ko sa sunod na eleksyon. Ayan. Ayun. Ano masasabi niyo dyan? Bibitawan niya yung VP position niya? Para tumakbo for next election? Teka, sorry, Uncle Ayan.
Parang sinasabi niya na bibitawan niya yung VP position niya para tumakbo sa Davao. Pakiulitin nga. Anong... Eto, wait lang si Mayor... Ayan. May siya, may caption. In Bisaya kasi eh. Ano po, ako ang si Mayor Baste, o ako ang mabuha, si Congressman Pulo, so di sila magagad. Basin, di sila magagad sa sunod na eleksyon. So maganda ako din sa inyo kay kampanya ko sa inyo kay magagad po sa sunod na eleksyon. Ayun. Alam mo, ano yan, napaka-interesting nung kanyang sinabi. Kasi ang ina-address niya dyan ay Davao. So, kailan bang susunod na eleksyon? 2020. Girl, kung tatakbo siya ng mayor ng Davao City ng 2025, does it mean na magre-resign siya as Vice President? Ngayon, kung magre-resign siya ng Vice President, ano magti-trigger? Isip-isip. Miss Joy, hindi niya kailangan mag-resign. Walang provision sa Vice President na mag-resign. She can hold another office. Ah, really? She can ano? She can? Although it hasn't been done yet, there's no provision in the Constitution not preventing her not to run for another office while still in position. No. Meron. You cannot hold two government positions at the same time. Yung VP? Yeah. Lahat ng government officials cannot hold two government positions at the same time. Ba, sinungaling itong ChatGPT. Tinanong ko kasi. Ayun nga ang eksena na kailangan niyang mag-resign. Hindi siya magko-congresswoman. Si Sara, si Sara ay katulad ng tatay niya. Ayaw niya yung Congress, ayaw niya yung Senate, dahil ayaw nila yung ayaw nila yung mga debate. Itong si Sara saka si Duterte. Ang gusto nila managers in nature eh. They are managers in nature. Oo, kaya kita mo si Duterte, 'di ba? Hindi siya nakatagal, isang term lang siya ng Congress, balik na siya kagad ng pagiging mayor. Dahil ayaw niya. Ngayon, kung ang ibig sabihin nito itatakbo siya ng 2025 as mayor, magre-resign siya definitely as Vice President. Ang tanong ay, ano magti-trigger? Ngayon, kung ang inaano naman yung susunod na election ay 2028, hindi siya tatakbo ng presidente. So, tatakbo siya ng mayor. So, ngayon, itong ni Sara, kasi nga katulad ng sinasabi ko, di ba, sa lahat ng presidentiables, si Sara lang ang hindi dapat magmadali. Marami siyang time. Siya nasa kanya ang gift of time. Kasi lahat ng presidentiables ngayon na nagpo-float, Tulfo, Tambaloslos, they will be in their prime years to run for president. Parang that is their last chance ever age-wise to run for president. So ngayon, may chika na si VP Sara ay tatanggalin as DepEd Secretary at papalit sa kanya ay si DTI Secretary Pascual. Well, they can do that. Can you imagine you're going to replace Sara, the most trusted official, with DTI Secretary, one of the least trusted? Right? So, ibig sabihin, ang lang nito is the game that kasi they have to go back to their roots kasi Davao will always be the exhibit of the Dutertes. Whatever happens to Davao will reflect bad on the Dutertes. As simple as that. That's my So if you really want to destroy the Dutertes, you have to make Davao chaotic. That's the best way to do that. Actually, that is what they are doing right now. Yes. Dahil nga well, ito naman maiiba lang ako ng konti. Babalikan ko lang yung kwento sa Walt Disney. Kasi, ito yung nabanggit ko lang, hindi to tungkol sa Davao, ha? Hindi to tungkol sa mga... Sa Walt Disney po to? Sa Walt Australia? Disney. Sa Walt Disney, sa may Australia. Kasi, ito daw si Olivia Rodrigo. Catch up mo ba kilala mo si Olivia Rodrigo? Si Olivia Rodrigo ay yung chuma-challenge na bagong
china-challenge niya yung security guard sa Australia. Sandali, ilagay mo sa private chat, sino itong mga bagong characters ng ng Walt Disney? Wala ka tas nung pinag-usapan niya, nung dinagdag si Olivia. Wala si Sasa nagpuma-party. Puma-party ka kasi noon. Alam niyo naman, ang mga decision ko sa buhay, it's either party or chismisan. Yan ang mga decision ko sa buhay. So, sino ito? Si Olivia Rodrigo. Okay. Si Olivia Rodrigo. So ngayon, itong si Olivia Rodrigo, pinopondohan siya ng liderato pinopondohan siya ni Donald Duck at saka ni Galema to take the mini castle in Australia. Sa Land Down Under. Sa Land Down Under. Ngayon, ito, ang nagsabi nito ay yung mga, ang nakaranas nito directly, ay yung mga taong nandun, mga pesante at kawal sa Land Down Under. Na talagang bumubuhos talaga doon ang golden coins. Ang Talyano gold ba to? Hindi. Golden coins lang. So Willy Wonka. So ano to? Willy Wonka golden ticket. Ay, yes. Alam mo, usually kasi sa Willy Wonka, isang ticket, lang yan, limited golden ticket. Ito, bubuhos. Lahat ng chocolate may golden ticket. Lahat ng chocolates, oo. Lahat ng chocolate. So, may pa-chocolate parati itong si Olivia sa mga pesante, sa mga kawal na maliliit, the honors, ganon. So, kasi gusto lang itong ba yung security guard? Ha? Incentive ba ang golden ticket? Incentive, oo. Mga incentives, ganyan. So ngayon, di ba, nung October, merong pageant na naganap sa buong bansa, di ba? Kung saan yung mga maliliit na kawal ay magkakaroon ng palitan. Di ba? Bumuhos na daw ang naunang budget para doon, which is 500M. Sabi. Sa Land Down Under lang to? Sa Land Down Under lang to? Sa Land Down Under lang to. Oh. Ganon kalaki. At ang ibinigay na pondo dito kay Olivia Rodrigo ay 2 billion daw, because that is how much it will take to bring down Dirty Harry and Company and take over the mini palace in the Land Down Under. Nako. Ngayon, they were planning all of that under the impression that they are gonna go against Jon Snow. Kilala mo si Jon Snow? Kilala ko si Jon Snow. Kilala si Jon Snow, ayan. Hindi ba yan si Robin? Hindi ba si Robin yan? Ng Batman and Robin? More like Robin siya eh. Pwede, oo. Robin siya. Kasi itong si Jon The Boy Wonder. Si Robin the Boy Wonder. Robin the Boy Wonder. Hindi talaga tumahilig sa pageant. Ayaw niyang rumarampa talaga. Kasi sinabi ko nga sa'yo na yung si Robin the Boy Wonder, ang mga ganap niya sa buhay is artsy-artsy, eme root. So, yes. hindi kaya ng puso niya yung magkokomand-komand na, yung mga yung mga yan, hindi niya kaya ang drama ng Oo. So talagang nag-uusap na daw talaga siya na ayaw na niya. Catherine, ayaw ko na. Ganyan. So ngayon, kaso, yung pagpaplano nitong nila Donald Duck and Company, at yung pagkakakalkula nila ng kailangan nilang gastusin at nagastos na nga, naubos na daw, ganyan. Hindi ko alam kung meron pang darating. Ay they were considering that it is Boy Wonder Robin ang makakarampahan niya. Alam mo? Hindi. Ngayon, kasi kung si Boy Wonder, baka may laban. May laban, di ba? Papasok ang tubig. Kaso, will you stand a chance pag rumampa ang Miss Universe? Alam mo kung magkatotoo na si Catherine Bernardo ay kumalas na sa love team niya kay Daniel Padilla. Alam mo, this is going to be the game changers of all game changers. Kasi ang mangyayari ngayon, etong papaliwanag ko sa inyo. Pag si Catherine Bernardo ay bumalik sa Australia para ipagpatuloy niya doon ang kanyang vineyard. Kasi di ba maraming wine sa Australia. So, nandun talaga ang vineyard.
ang magtetigihan na ngayon ay yung mga nangangarap ng 2028. Yung magkakampi nitong mga nakakaraang, Oo. Kasi syempre, open na ang 2028. So magtetigihan na kayo ngayon. So kayo ngayon, yung mga nandito ngayon, baka gusto nyo nang lumipat ng Davao. At ay nakakaloka niyan, magtitigihan sila tapos magpapaligsahan sila para ligawan ng Davao kasi malaking boto sa Davao, ba? Pero and si Princess Catherine Bernardo. So paano na yan? Mami Laika ha, this is very, very tactical. Nakakaloka din. Hindi. Sinabi ko na nga, diba? Parating tinatanong sa akin, anong pinaka-the best gawin ni Catherine Bernardo? Parating ko sinasabi, wag siyang tumakbo ng 2028. Bakit? Kasi, let them do it. Kasi nga, well, kung magtagumpay sila, good for the Philippines. Pero kung hindi sila magtagumpay, wala naman na redemption na magaganap. Ganun lang kasimple yun. Kasi girl, parang, iniisip ko lang naman, no? Ilang taon na ba to si Catherine Bernardo? 26 years old pa lang si Catherine Bernardo. Ngayon, girl, plus 6 years, 32. After 32 years old mo ni Catherine Bernardo, anong gagawin mo kung naging bold star ka na? Diba? Kasi ba naging bold star ka na? Step up sa, yung kumbaga parang, may peaking kasi yung pag-artista diba? Maghintay ka na sa right time para sa mature roles. Yes. Ngayon ito si Sai, sabi that's too risky. Actually, it's not too risky. Ano ba? Hindi nyo alam ang takbo ng politika. Actually, less risky. It is actually the less risky. Kasi pag hindi ito ginawa ni Catherine Bernardo, pati ang Australia, makukuha nila. Nagagets ninyo? Ganun kasimple yan, no? Ganun kasimple yan. The problem is, syempre yung ibang lugar sa Pilipinas, paano naman kami? Kaya ngayon, ang gagawin ninyo sa inyong mga lugar, bumoto kayo ng mga mayors at governors na aligned, na gusto si Catherine Bernardo. Ganun kasimple yan, mga be. Kasi lahat ngayon ay nabili na nila. Ganun kasimple yan. Ngayon ito si Catherine Bernardo, dahil nga, kalaban mo na ngayon si Andrea Brillantes. Si Andrea Brillantes, mas fresh, no? Mas marami siyang mga offer, di ba? At kaya niyang bumukaka-bukaka, di ba? Bumukaka. Si Catherine Bernardo, the more na, kasi siya hindi nila tatanggapin, pag siya ay mag-2028, hindi nila patatahimikin ang kanyang presidensiya. Ang gagawin lang niya, ngayon pa nga lang vice president, hindi pa siya pinapatahimik, mga bets. Gusto lang naman magtrabaho. Miss Universe, yung kanyang title na Miss Universe. Di ba, ngayon pa nga lang, ayaw pa nga siya patahimikin. Miss Universe at saka Miss World. Nasa Miss World pa nga lang siya Nasa Miss World pa nga lang siya, ayaw na siyang patahimikin, di ba? Ganyan ang buhay. Paano kung naging Miss Universe pa? Hindi niya kailangang magmadali. Dahil, anong gagawin niyo after? Anong gagawin niya nga pag nag-bold star na siya ng 26 years old? Tapos, di ba pagdating niya ng 32 years old? Wala, nasawa na yung pantasya ng tao, di ba? Wala yung pantasya ng tao na parang sila ipapalit mo sa kanya. So parang, actually, mas kawawa ang Pilipinas kung wala ka nang malulook forward to na Catherine Bernardo in the future. So ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang crowning glory ni Catherine Bernardo ay ang kagandahan ng Australia. Ngayon, pag bumalik si Catherine Bernardo sa Australia, ang kailangan niyang gawin ay paggandahin lalo ang Australia. Para pagdating ng panahon na kailangan na niyang mag-join mag-enter sa Miss Universe. Miss Universe, magiging mas panabig na siyang force for good. Kasi ganito yan halimbawa si Celeste Legazpi. Si Celeste, sino ba tong natin? Yung dating Miss Universe na hindi nakapasok. Si Pierce ba? Hindi, si Celeste, yung hindi nga nakapasok. Kasi hindi nag-place. Si Celeste. Ano yun? Si Celeste, oo. Si Celeste, di ba? Ang ganda-ganda ni Celeste. Akala ng lahat ng tao, naku, shoe-in na yan si Celeste. Kaso, hindi na siya pasok sa criteria for judging sa Miss Universe. Maganda ka lang, girl. Dapat yung mala, yung mala peer worse back or
Ang pangalan nito si Catriona Gray. Catriona Gray. Actually, more on Susie, more on Catriona, kasi si Catriona, pagpasok niya talaga, I'm here to slay you all. Yung walang kontra, diba? Oo, pero mas bongga si South Africa, si Tsubini. Bex, pagbuka pala ng bibig niya, we have to take up space. Dapat ganon. Ganon yung level. Na parang, si bakla winner. Si Les Cortesi. Oo. Kaya itong plano, kasi ganito yan. Pag nag-resign si Catherine Bernardo sa Love Team, at sabi niya, okay, sa inyo na yung national, gusto niyo namang magpatayan, but the problem is, all politics are local. Pag hindi maganda ang iyong locality, paano ka makapagpatakbo ng isang bansa? Di ba ganyan niya ang eksena kay Lenny? Bakit paano ka makapagpatakbo ng isang bansa? Ang nasa Walt Disney tayo, Sas, na may mix up mo. Ay, napunta ako. Kasi ganyan talaga ang mga baliw. Na may mix up ang mga bagay-bagay. So ngayon, itong si Catherine Bernardo, pag humiwalay talaga siya kay Danielle Padilla, itong si Danielle Padilla, ay wala na siyang aangklahan. Yung sinasabi mo kanina, yung point mo kanina, Sas, ano ko lang, no, si Judith, wala man lang kahit isang barangay beauty pageant na napanalunan, di ba? Tapos gusto niya sumali agad siya ng Miss Universe. Ayun na nga. Kasi nga, ang mangyayari kasi nga is, you have to take care of your base. Yung fan base, di ba? Ito si Catherine Bernardo, she had to take care of her fan base, di ba? Yung fan base, kasi si Catherine Bernardo, may fan base siya apart from Katniel. Nagets mo? It turns out, mas malaki yung Catherine Bernardo fan base kaysa Danielle fan base. Hindi ba? Ngayon, siya, dito ako kay Catherine, kay Catherine, dito muna ako, alagaan ko muna yung fan base ko. Kasi naman, yung future love team kasi, kasi wala ako makita ka-love team ko ng 2028 Diba? Yan ang So, gagawin ko, maghihintay na lang ako ng tamang panahon. Everything is about timing. Diba? Syempre, uunahin muna ni Catherine Bernardo ang kanyang fanbase kaysa doon fanbase ni Danielle Padilla. Diba? Saka alam mo yung keeping your enemies closer. Sa totoo lang, si Catherine, mas magiging malakas siya kung makipag-break na siya kay Danielle at babalik na siya ng Australia. And then, doon lalabas yung mga bago niyang manliligaw. Yes! Totoo! Hindi kasi ngayon magkakabalasahan. Syempre, may magti-trigger para mag-resign si Catherine Bernardo at tumakbo na lang siya ng mayor ng Australia. Tumakbo na lang siya ng Miss Australia, yan. Bago siya mag-Miss Universe, maging Miss Australia na lang siya. So, ganoon ang mga nababasa ko dyan. Hindi ba? Kasi nga, kung ang nangyayari is, nagtetigihan sila para sa Miss Universe, do you know what's the best strategy? Stay away from it. Nagats yan na. Stay away from it. Ngayon, wala ka ng ambisyon. Bakit naman sila magsispend ng napakaraming Andalusia para tigihin ang tumakbo lang naman ng Miss Australia? Miss Australia. Dapat ang tirado mo, Miss Universe, para manalo ka. Wala nga siyang panahon sa inyo. Diba? So, ganun ang eksena ng buhay-buhay. Pwede rin naman diba, Mami Joey, na just in case makikipag-break siya kay Danielle Padilla, babalik siya sa Australia. And then sa 2028, kung gusto niya sumali ng Miss Universe, just in case nakikita niyang malakas ang hatak, pwede naman, diba? Actually, ang kailangan ma-secure ni Catherine Bernardo is kung sinong makakapagpatuloy ng kagandahan ng Australia. Sinasabi ko lang sa inyo, pag warak ang Australia, warak ang buhay nila kasi wala ka na Na parang, asa na ngayon yung Emirates? So, kasi yun ang panghatak di ba? Yun ang panghatak. Maganda ang Australia, maganda ang Australia. Kita mo, pupunta pa yung mga tao sa Australia para makita yung pagpamamalakad ng Australia. Paano pa pumunta sila ng Australia tapos tsaka na yung pamamalakad? Ano na may isip ng mga tao? Echusera, ano namang eksena mo? Kasi nga, the more na itong si Catherine Bernardo manatili sa Danielle Padilla Love Team, the more na hahatakin siya pababa ng kumunoy. And kailangan niyang mag-rejuvenate. Kailangan ngayon, ang kanyang team song is
the rejuvenation of Australia cannot be stopped. And magkakaroon yun ng ripple effect. Hindi lang sa Australia, hindi na rin sa ibang bansa sa Oceania. Sa buong universe. Pati sa New Zealand, pati sa... That is... Reverberate yan di ba? Obvious na ginagamit kay Catherine Bernardo yung kasabihang keeping your enemies closer para mas madali mong durugin. So kung ako sa kanya talaga, break na! Balik na doon sa Australia. Umalis ka dyan kasi nga, di ba? Okay, hindi ko kailangan to di binoto nyo ako, napatunayan ko na. Diyos mio, kung ganyan lang din naman. I'm talking about a trigger. Kung ganyan lang din naman. Wag na. Parang nabigo ko ang mga tao dahil nasama ako sa sa panulok sa mga tao na meron pang katnil. Akala ko pa naman true love itong samahan natin, Daniel, no? Ayoko ng emerald. So, ako na lang ang aalis. Kasi, nasumama ako sa pagpapaniwala sa mga tao na ikaw, Daniel, ay isang mabuting jowa. Ganon. Siya na lang, di ba? Siya na lang ang gagawa ng sakripisyo. Siya na lang ang aalis. Hypothetically, Sas, hypothetically lang naman, sa 2025, nag-Miss Australia nga, si Catherine. O sabihin natin hypothetical. Sino ngayon ang socialite sa kanya? Ayan na nga. Yun na yung yan na yung karambola. Yan yung start ng karambola. Ayan na yung hindi. Ako dapat ang pumalit kay Catherine Bernardo, sasabihin ni Andrea, no? Ako dapat ang pumalit kay Catherine Bernardo. Tapos syempre, hindi naman papayag si sino pa bang Donald Duck? Si Donald Duck. Hindi naman papayag si Donald Duck na, excuse me, no? Ako dapat. Ngayon, crucial ang pagkuha ng papalit kay Catherine Bernardo. Di ba yung kapartner ni Donald Duck sa kabilang panig? Hindi alam niyo kung bakit. Hindi alam niyo kung bakit. Kasi yung mag-trigger para si Catherine Bernardo ay pumunta na lang ng Australia at magtanim na lang ng ubas para sa wine. Ay isang shattering. Kasi bakit naman makikipaghiwalay si Catherine Bernardo kay Daniel Padilla kung hindi naman shattering yung mag-trigger, di ba? Correct. Ayun, so interesting din yan. Yung part na yan, Sas, very interesting din. Kasi sa totoo lang, Inday is very pa rin, at least on paper, no? That's what we see. Na very supportive pa rin siya sa administration, ganyan. So, if she is saying something like this, tayo lang naman ng rabid. Tayo lang yung bad trip, di ba? Pero si Inday, actually, ba siya? Kulang siya ganyan. So, if ever na, kung kunwari matutuloy na nga itong breakup na to, na talaga magkakaroon na ng pirmahan ng divorce papers, ganyan, hindi si Catherine yung tipong kakalas lang unless wala talagang, diba? Nagtyaga nga siya ng ilang taon sa 11 years. 11 years siya nagtyaga. Kasi ganito yan ipapaliwanag ko sa inyo ang mentality ng mga nagtatanim ng ubas sa Australia. Okay. Si Dirty Harry, si Catherine. Okay, si Dirty Harry hindi yung ICE. Napakasimple naman yung ICC. Anyway, so ang naalala niyo na noong congressman nung si Dirty Harry ay executive producer ng isang show. Okay? Executive producer ng isang show. Tapos yung isa sa mga anak ni Dirty Harry ng Jomba Girls. Ng Jomba Girls na isang dancer, no? Kasi ewan ko, ng Jomba Girls na isang dancer. Ngayon si Dirty Harry, nag-file siya ng resignation sa may-ari ng network. Boss, magre-resign na ako as executive producer kasi yung anak ko ng jombang ng dancer. Ngayon, ang nangyari sa kanya is hindi siya yung may kasalanan. Pero dahil feeling niya ay liable siya sa mga pangyayari, siya na yung nagpresenta, ako na lang ang
aalis. So, baka ganyan yung mechanism na ako rin naman may kasalanan kung bakit nagkaganyan si Daniel Padilla or kung bakit pinaniwalaan ng mga tao na si Daniel Padilla ay matino, tapos ganyan naman pala. Ako na lang po. Dahil ako naman yung ganon. Baka ganon. Isa naman ako sa dahilan kung bakit kayo ay naniwala sa love team na ito. Ako naman po yung dahilan kung bakit ako naniwala. So, alam mo yon na ako na lang po. Ako naman po yung isa sa mga major. Actually, siya talaga yung major dahilan si Catherine Bernardo kung bakit napaniwala yung mga tao. Yeah, oo, correct. The survey will speak for it. Kasi the moment na nagtandem na sila sa pelikula, yung pila sa sinihan, bumongga talaga ng arangkada. Hindi, kasi ang eksena kasi niyan is, uulitin ko ha, yung mga nagtatanim ng ubas sa Australia, itong pamilya nila, Dirty Harry, meron silang delikadesa. So this is continuing the tradition of delikadesa. Na sinimulan ni Dirty Harry, na nung nambubog ng dancer yung anak niya dun sa noontime show, na siya yung executive producer, nag-offer siyang mag-resign. So ngayon, baka itong si Catherine Bernardo, baka mag-offer din siyang mag-resign sa love team nila. Siya na mismo ang mag-offer na nagkamali po ako, napaniwala ko kayo, and ako na lang po, and I think ang dapat maging hatol nito ay ako ay magbitiw sa aming love team at dito sa aking kinalalagyan ngayon. At ang gagawin ko na naman po ay babalik na naman po ako sa Australia at para magtanim ng ubas para sa aming vineyard. Ganon. And ano gagawin? Wala ba si Olivia? Ito, kamilay ka. Ito nga, tingin ko talaga siguro, nung narinig yan ni nung nagsalita ng ganyan si Catherine, na, ay, gusto ko nang tumakbo bilang, Miss Australia, ganyan. Feeling ko si Olivia, talagang, ha? Ano? Ha? Salog ng 2 billion ko! Hindi. Wala pa rin pala akong chance maging Miss Australia.